Hi Pisces, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Pisces. Meron ditong joy. Give me the message for Pisces. Meron ditong perfection. Give me the message for Pisces, please. Meron ditong perseverance. Okay, Pisces. Nafe-feel ko dito, no? Pinapayuhan ka dito na huwag kang mawawala ng pag-asa. Then, nafe-feel ko din dito na marami kang kinaharap na problema. Pero ganun pa man, inuutusan ka dito na huwag kang mawawala ng pag-asa sa hamon ng buhay. Kasi ginagabayan ka dito eh. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko dito sa perseverance. Then, dito sa perfection, nafe-feel ko dito na meron ditong abundance na naghihintay sa'yo. Nakikita ko rin dito na sinusunod mo yung inner voice mo. Or pwede rin sabihin na meron kang hinihiling dito or meron kang gustong mangyari at maganap sa iyong buhay na kung saan nagmamanifest ka dito. Nafe-feel ko din dito na merong kumbaga nakatingin siya dito sa langit, meron kang gustong mangyari or maganap na kung saan hinihiling mo ito. Then nararamdaman ko dito na yung iba sa inyo nafe-feel ko dito na malakas yung spiritual, may paglago, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then nakikitaan ko rin dito na pinoprotektahan mo yung sarili mo sa kung ano pa man sa ano pa mang energy, ganun. May protection ka or sabihin natin na meron kang ginagawa, okay? Na pamprotect para sa yung sarili. Ayun na yun lang nararamdaman ko dito. Then dito sa joy, nafe-feel ko na nahihiling mo or na madali mong mamanifest yung mga ginagawa mo na nagbibigay ito ng kagalakan, kasiyahan para sa'yo. Kasi kung makikitaan mo dito na may energy, meron kang positibong pananaw sa buhay. Then nafe-feel ko din dito na may tagumpay na naghihintay sa'yo sa larangan ng trabaho. Ayan, ito lang nakikita ko. Merong kasiyahan, kagalakan, or pwede rin sabihin meron kang aatenan or meron kang pupuntahan na magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Kasi sunshine na siya happiness, masaya. Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Meron ditong event na pupuntahan ka na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Meron ditong Diana. Be one with nature. Nafe-feel ko isa kang tipo ng tao na mahilig ka sa mga halaman or pwede rin sabihin sa mga hayop, Nakikita ko rin dito na meron kang person na Sagittarius. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron kang person dito na Sagittarius. May pagka-hunter. Kumbaga, kung isa kang lalaki, ikaw yung tipo ng tao or lalaki na hunter. Yung tipo na hindi ka agad nasuko sa isang bagay or sabihin natin na once na ikaw ay may target, talagang pinagtutuunan mong pansin para makuha yung mga bagay-bagay na yun o yung target mo. Ganun lang yung energy na nararamdaman ko dito. Yan, tumalsik. Balsamic moon. Things come and go. Surrender to the universe. Kumbaga, ginigising ka dito na lahat ng bagay ay dumarating at nawawala, Kumbaga, kapag nahihirapan ka na sa iyong sitwasyon or may tinatahakang nahihirapan ka, kailangan mo na dito yung pagtawag sa Diyos. Kailangan mo nang isurrender kay God, kay Jesus,
or kung sino pa man yung iyong ah, pinaniniwalaan, kailangan dito ng pag-surrender, humiling ng tulong para sa taas. Kasi once na humihiling ka ng tulong kay God, kay Jesus, nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan ng lakas ng loob. Para ba bumangon muli? Okay? Nagkakaroon ka din dito ng panibagong idea. Kung ano man yung mga dapat mong gawin, or meron ditong mga tao na tutulong sa'yo na ginagawang instrumento ni God. Kaya mas may naman, i-surrender kung ano man yung mga problema na tinatahak mo. Kasi ang Diyos naman ay mabuti at mapagpatawad. Kaya kailangan dito ay surrender. Surrender kay God. Give me more information kay Pisces. Meron ka ditong 13, Divine Feminine, step into your power. Kumbaga, sa Divine Feminine, nafe-feel ko dito na meron ditong mga tukso or tukso na kinaharap mo, or meron kang naranasan tukso sa iyong buhay na kung saan nauunawaan mo na yung sitwasyon kasi may 13 dito. So, 13. Maybe pinanganak ka ng 13. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na once na naalis mo itong mga tukso na nararanasan mo, magkakaroon ka dito ng transformation na kung saan maibabalik mo ulit yung lakas or tapang mo. So, kailangan mo lang dito ay i-surrender kay God kung ano man yung mga alalahanin mo. Then, nang sa ganun, maibalik mo yung pagka-divine feminine mo. Ito lang yung nafe-feel ko dito kay 13. Give me more information. Ay, tumalsik. Ayan. Series. Love and mother yourself. Kumbaga, tinuturuan ka ditong mahalin mo ulit yung sarili mo. Alagaan mo ulit yung sarili mo. Yung tipo na isang ina, kapag ang isang ina ay inaalagaan yung kanyang anak, ayaw niya mapapahamak yung anak niya. Ayaw niya madapuan ng kung anumang insekto. So, ganun, tinuturuan ka dito na in-nurture mo din yung sarili mo tulad ng isang anak, Ganun. Kasi once na minamahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan yung sarili mo na saktan ka ulit ng ibang tao or kung sino man yun nanloko sa'yo. Ganun na yung energy nito. Tinuturuan ka dito na mahalin mo yung sarili mo. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung iba pang mensahe para sa'yo. Give me the message for Pisces. Excuse me po. House 12. Spirituality, transcendent, karma, sacrificial, service, and healing. Nafe-feel ko dito sa House 12. Kung makikita mo yung cage, nag-open siya. So, ibig sabihin, meron ditong pagpapalaya or pwede rin sabihin, palayain mo yung sarili mo sa kung ano mang kumukulong para sa'yo. Okay? Yung mga masamang habit or hindi ka lugod-lugod, palayain mo yung sarili mo. Kasi nakikita ko rin dito na kailangan dito ng healing or inuutusan ka dito na yung bang tipo na lumago yung spiritual, yung pakikipag-usap kay God or pakikipagtuon kay God. Ito na yung nararamdaman ko kasi meron ditong cage, then may palaspas, then may pamaypay. So, ibig sabihin, nararamdaman ko dito na meron ditong karma. So, kailangan mong alisan or kung ano man yung mga masasamang habit para yung karma kasi, ang karma kasi, depende yun sa gawa mo. Kung masama yung ginagawa mo, sapul talaga nakakarmahin ka dun. Kahit ano pa yung gawin mo. Hindi mo mahadlangan yun. Kasi meron yung tinatawag na law of universe. Na kung saan yung law of universe, siya na yung kikilos para sa'yo at walang makakahadlang nung karma na iyon parating sa'yo. Kung ikaw man ay naging mabuti or good karma yung parating sa'yo. At kung ikaw naman ay naging masama, bad karma yung parating sa'yo. Hindi mo yun mahadlangan kahit anumang gawin mo. Kasi ang kalaban mo na lang dyan si God Kasi meron tinatawag dyan na law of universe. Kung dito sa mundo, meron tayong tinatawag na law.
sa ibang sa spiritual world, yan ay may law. Kasi tayong mga tao ay tayo hindi habang buhay-buhay. So ibig sabihin, darating ang araw na mawawala tayo sa mundong ito na kung saan harapin mo talaga yung law of universe. Kaya mas mainam pa rito na kailangan mo nang isurrender or humingi ng tawad kung nakagawa ka man ng kasalanan. At kung hindi naman, good karma yung parating sa'yo. Okay? Depende yun kung paano yung gawa mo sa isang tao, kung paano mo, alam mo yun, kung paano mo ginagawa. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikita ko rin dito, once na ikaw ay nagpatawad or sabihin natin na nagrepent ng iyong mga sala, dito na darating sa yung healing na magaganap na kung saan magkakaroon ng transformation na magaganap para sa iyo. Ito lang yung nakikita ko dito. Kumbaga, wake up call, okay? Give me more information. Meron ditong the sun. So, sinasabihan ka dito, na-express mo yung totoo mong nararamdaman. Or matututo ka ditong i-express talaga yung totoo mong nararamdaman. Kumbaga, yakapin mo yung katotohanan. Kumbaga, yung tipo na huwag kang magpanggap ng ibang tao or yung tipo merong dalawang muka. Yung may two faces, ganyan. Pero ganun pa man, dahil lumabas si The Sun, ikaw yung tipo ng tao na totoo ka. Totoo ka sa iyong sarili, totoo ka sa iyong kapwa. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, kung ikaw man ay hindi totoo, sinasabihan ka dito na magpakatotoo. Ayan. I-express mo yung katotohanan. Or magiging totoo. Meron dito na Cancer. Maybe may person kang Cancer. Or pwede rin sabihin, meron sa birth chart mo na Cancer. Para malaman mo yung kabuuang birth chart mo, alamin mo yung kung anong oras ka pinanganak, anong araw, ayan. Then, i-apply mo dun sa birth chart apps. Meron nung lalabas sa Play Store. Nurture, Cancer. Ikaw yung tipo ng tao na sabihin natin na yung family mo ay pinoprotektahan mo. Or sabihin natin yung mga mahal sa buhay mo. Yung tipo bang tao na gusto mo secure ang lahat. Gusto mo, kasi nakikita ko dito na mapagmahal ka bilang isang ina, ama, or ano pa man, kaibigan. Kasi mapangalaga ka comfort. Kumbaga nakakaramdam sila ng comfort para sa'yo. At protection para sa'yo. Okay? Ito lang nararamdaman ko. May ganong energy. May protection. Give me more information. Ayan, sorry. Give me more information. Ayan, Mars. Move forward and defend self. Kumbaga, nafe-feel ko dito, na sumulong ka. Okay? Magdire-diretso ka. Kung ano man yung mga tinatahak mo or kung ano man yung experience na naranasan mo, magpatuloy ka pa rin sa mabuting gawa. Or sabihin natin na magpatuloy ka pa rin sa pag-aayos, kung ano man yung mga dapat ayusin, okay, magdire-diretso ka pa rin. Kung ano man yung mga goal, pangarap mo, na mabuti, idire-diretso mo. Then, nafe-feel ko dito na meron ditong sword. Kumbaga, tinamaan, tinamaan to Mars. Nakikita ko rin dito na, marami kang naranasang pagsubok, betrayal. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito, kahit marami kang pain na nararanasan, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Kasi nakikita ko rito ng may langgam. So, ibig sabihin, ikaw yung tipo ng tao na matyaga. Okay? Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Then, marunong kang mga tuwiran. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi halos lahat, piliin niyo lamang kung alin kayong part dito. Ito lang yung nakikita ko. Marunong kang depensahan yung sarili mo. Dinidepensahan mo yung sarili mo sa mga tao na alam mo yung hindi makakabuti para sa'yo or pwede rin sabihin na may masamang tangka sa'yo. Dinidepensahan mo lang yung sarili mo. Pero ganun pa man, meron ditong
nasapulan. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Ano yung payo para sa'yo? Ang dami. Huwag to. Give me the message for Pisces. Okay. Discipline. So, tinuturuan ka dito na maging disiplinado, no? Kumbaga, no? Or sinasabi na ikaw yung tipo ng tao na disiplinado. Once na may sinet ka sa iyong isipan, talagang nagiging ka talagang discipline or nagiging kang focus sa iyong mga ginagawa. Ganon. Alam mo kung paano disiplinahin yung sarili mo. Ganon lang yung energy. Peace. I am being of love and I release all negative energy. Kumbaga, no, pinoprotektahan mo yung kapayapaan na meron ka. Mas nakatuon ka sa pag-ibig. Then, nafe-feel ko din dito na nire-release mo yung mga negative energy or entity na hindi makakabuti para sa'yo. Then, health. Nafe-feel ko din dito, no, na pinangangalagaan mo yung kalusugan mo. Kasi, nakikita ko dito na ikaw yung tipo ng tao na mas importante sa'yo yung kalusugan. Kaya siguro lumabas tong discipline. Kasi mas mas nakatuon ka sa mga physical health mo. Kasi nafe-feel ko dito na once na mabuti yung kalusugan mo, mabuti rin yung iyong pakiramdam. Ganun lang yung nararamdaman ko dito. Mas nakatuon kasi yung kalusugan. Okay? Maybe sa mga kinakain mo, masyado kang healthy. Ganun lang yung energy at yun yung mabuti para sa'yo kasi may benefits ito. Ito lang yung nakikita ko, no? Thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.